Praise the Lord, glory be to God. Muli natin pag-aralan ang mga salita ng Diyos dito sa banal na kasulatan, mga kaibigan. At ang ating teksto, makita natin sa Juan, sa 8:34. Itong atin basahin. No, sa Juan 8:34. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Alipin ng kasalanan ang mga nagkakasala. No? Yan. Bakit ang tao ay nagkakasala? Sapagkat siya alipin ng kasalanan. Walang laban ang tao dito. Sapagkat siya ay naalipin ng kasalanan, no? Gagawin niya ang gusto ng kasalanan sapagkat siya ay alipin. May halimbawa dito sa Biblia na gustong gumawa ng mabuti pero hindi niya magawa. Ang masama na hindi niya ibig gawin, yun ang magawa niya. Sapagkat siya ay alipin ng kasalanan. Tingnan natin sa Roma City 18 hanggang sa 20. No, ito ang ating mabasa, mga kaibigan. Sabi dito, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin, sa aking katawang laman, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. No, yan ang sabi, no? Sa 19, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Yan, no? Gusto niya gawin ang mabuti. Ibig niya gawin ang mabuti. Kaso, hindi niya magawa. Yan. Ang kasalanan o ang masama na hindi niya ibig gawin, yan ang nagawa niya. Sabi niya sa 20, kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may gagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ano raw? Hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Yan. Sapagkat siya ay alipin ng kasalanan. Yun. Ipataas na pagbasa sa 14, alam natin na espiritual ang kautusan, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Yan, alipin ng kasalanan. Yan. Ang halimbawa dito si Pablo, siyang hindi pa siya apostol, no? Hindi pa siya nakapaglingkod sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Hindi pa niya nakilala noon ang ating Panginoong Hesus. Yan. Kahit gusto niya gumawa ng mabuti, hindi niya magawa sapagkat alipin siya ng kasalanan. No? At inako ito ni Apostol Pablo na siya ang pinakamasama. No? Alam niya na masama siya. Alam niya na noon, masama ang ginawa niya. Yan. Nga kung basahin natin ito sa unang Timoteo, sa 1:15, sabi niya siya ang pinakamasama sa lahat. Yan. Sa unang Timoteo 1:15, itong atin mabasa, narito ang isang katotohanang dapat tanggapit paniwalaan ng lahat, si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat. Yan. Ano sabi niya? Ako ang pinakamasama sa lahat.
Pinapasalamatan niya ang Diyos kahit siya ay masama, niligtas siya ng ating Panginoon sa kaparusahan. No? Nung tanggapin niya ang katotohanan, sapagkat ang makapalaya lamang sa tao na inalipin ng kasalanan, wala iba ang katotohanan. Yan. Tingnan natin sa Juan, sa sulat ni Apostol Juan, sa 8, sa 32. Sabi dito, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yan. Ito lang ang makapalaya sa isang taong naalipin ng kasalanan, ang katotohanan. No? Maliwanag. No? Maliwanag na sinasabi dito, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Walang ibang magpapalaya sa isang taong naalipin ng kasalanan kundi ang katotohanan. Ano itong katotohanan na makapalaya sa taong naalipin sa kasalanan? Tingnan naman natin sa sulat ni Apostol Juan sa 17, no? Ito ang ating pagbabasahin, no? Juan 17:17. Sabi dito, italaga mo sila sa pamagitan ng katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Yan ang salita pala ng Diyos, ang siyang katotohanan na kung ito tanggapin ng tao, mapalaya siya sa pagkaalipin ng kasalanan. Yan. Si Pablo, tinanggap niya ang katotohanan. Sa pagtanggap niya ng katotohanan, dito siya pinalaya sa pagkaalipin ng kasalanan. Tingnan natin sa 2 Korinto o sa 2 Korinto sa 13:8. Tingnan natin. Sabi dito sa 13:8, pagkat hindi ko maaaring kalabanin ang katotohanan, wala akong magagawa kundi tanggapin ito. Yan. Tinanggap niya ang katotohanan. Kahit siya noon alipin ng kasalanan, sapagkat tinanggap niya ang katotohanan, pinalaya siya sa pagkaalipin ng kasalanan. At siyang napalaya na sa pagkaalipin ng kasalanan, nanging alipin na ng katuwiran. Yan ang sabi sa banal na kasulatan, mga kaibigan. Tingnan natin dito sa Roma 6:17 hanggang 18. Itong atin mabasa. Sabi dito, ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayoy mga alipin na ng katuwiran. Mula sa pagkaalipin ng kasalanan papunta sa pagkaalipin ng katuwiran, mga kapatid. Dahil sa aral na kanilang tinanggap. Yung aral ng ating Panginoong Hesus. Yan. No? Yan ang sabi dito sa banal na kasulatan. No? Na dati silang mga makasalanan, alipin ng kasalanan, ngayon alipin na ng katuwiran. Yan. Ngayon, sa hindi pa napalaya sa pagkaalipin ng kasalanan, kailangan iwan na ang kasalanan. Tanggapin ang katotohanan. Kung talagang naturuan kayo ng salita ng Diyos. Itong kasing ito ang bigay ng kalayaan sa tao. Tingnan natin dito sa
Efeso 4:21 hanggang 25. Yan. Sabi dito, kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Hesus, 22, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa mga masamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Yan. Kung ano daw? Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Hesus. Yan ang sabi sa banal na kasulatan, mga kaibigan. Yan. Dahil sa aral, no, naturuan ng katotohanan na sa kay Hesus. Kasi ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang katotohanan, no? Siya ang katotohanan. Glory be to God. Tingnan natin sa Juan sa 14:6. Ito ang ating mabasa, no? Sa Juan 14:6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Yan. Siya ang katotohanan. Glory be to God. Ngayon sa binasa natin sa Efeso 4:21, kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanang nasa kay Hesus. Yan. Iwan na, no? Iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Yan. Kailangan tanggapin ang katotohanan. Diyan ka mapapalaya, no, ng katotohanan sa pagkaalipin ng kasalanan. Ano ang katotohanan? Ang salita ng Diyos. Glory be to God, mga kapatid. Pero kung hindi mo ito tanggapin, hindi mo kilalahin ang Diyos, at hindi mo tanggapin itong mabuting balita, parusahan ka ng Diyos, kaibigan. Totoo yan. Tingnan natin dito sa ikalawang Tesalonika, no? Sa 1:8. Ikalawang Tesalonika sa 1:8. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang magiging parusa nila'y walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa kanyang kaluwalhatian. Yan. Kung hindi mo tanggapin ang katotohanan, kung hindi mo tanggapin ang mabuting balita, mga kapatid, no? Nasabi dito, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Yung hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus, parurusahan sila. At kung hindi mo tanggapin ang katotohanan, ang tanggapin mo kasinungalingan. Tingnan natin dito sa ikalawang Tesalonika sa 2:10 hanggang 12, no? Ikalawang Tesalonika. Sabi dito, at gagamit siya ng lahat ng uri ng pangdaraya sa
mga mapapahamak, mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos sa kanila'y ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papapaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap ng katotohanan. Mga kaibigan, yan ang nakasulat sa banal na kasulatan. At kung wala ka sa tama, talagang tatamaan ka ng salita ng Diyos. Upang ikaw ay magsisi at magbago sa iyong buhay. Itong paraan, may paraan sa banal na kasulatan kung paano ang isang tao palayain sa kasalanan o palayain sa pag-aalipin ng kasalanan. Ito lang paraan. Tanggapin mo ang katotohanan na siyang salita ng Diyos, mga kapatid. Yan. At sabi ko na, kung wala ka sa tama, talagang tatamaan ka ng salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi dito sa Hebreo, sa 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. No? Ano raw? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kaso-kasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga isip at binabalak ng tao. Walang makapagtago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo'y magsusulit hanggang sa 13. Mga kapatid, yan ang salita ng Diyos, buhay at mabisa, matalas sa alinmang tabak na dalaway talim. No, purihin natin ang Panginoon. Yan, pasalamatan natin ang Diyos, sapagkat patuloy tayo ng Diyos binibigyan ng pagkakataong magsisi at magbuwagong buhay, kasi hindi niya nais na ang bawat isa mapahamak. Hindi nais ng Diyos. Pero kung hindi mo tatanggapin ang katotohanan, hindi ka mapalaya hindi ka mapalaya sa pagkaalipin ng kasalanan, mga kapatid. Yan ang pahayag sa banal na kasulatan. Glory be to God. Yan, tingnan pa natin dito sa 2 Pedro sa 3:9, no? Patuloy binibigyan ng Diyos ang tao ng pagkakataon na magsisi at magbagong buhay. Sabi dito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon na ang lahat na makapagsisisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Hindi nais ng Diyos mapahamak. Kung bakit sinasalita namin ito sa inyo, mahal kayo namin, mga kaibigan. No? Gusto namin na matanggap mo, no, mapalaya ka sa pagkaalipin ng bisyo. Mapalaya ka sa pagkaalipin ng kasalanan. Yan. Mapalaya ka sa sakit at karamdaman. Anuman ang nag-aalipin sa inyo, mapalaya ka, no, sa ginatawag na bawal na gamot.
Yan. Ang makapalaya sa isang taong naalipin sa kasalanan, walang iba, ang katotohanan na siyang salita ng Diyos, no? Balikan natin yung Juan 8:32. Sabi dito, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yan. Saan palayain ng katotohanan ang isang tao? Palayain siya sa pagkaalipin ng kasalanan. Sapagkat ang sabi sa 34, sumagot Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkasala. Yan. Mayroong paraan na palayain ang tao sa pagkaalip ng kasalanan. Tanggapin mong katotohanan, walang iba ang salita ng Diyos. Ang Diyos ang magpapala sa ating lahat, mga kaibigan, no? Patuloy natin siya pasalamatan sa kanyang mga salita na ating napakinggan. Praise the Lord. Glory be to God. Amen.